Unje, kailangan mo ba talagang gawin yung plano mo? Oo. Gagawin ko pa rin. Sino uli yung darating? Si Dr. So Woojin. Siya ang first assistant sa first surgery kaya malaking tulong kung kasama siya sa second surgery. Yan ang sabi ni Master Kim. Sabi yan ni Dr. Bu? Opo, si Master Kim. Yun na po kasi ang tawag namin lahat sa kanya dito sa Doldam Hospital. Maganda ka na para sa surgery. Ano na ang pwede kong sabihin? Ano yun? Kasi, hindi kayo nag-CT scan bago ang surgery at kakaiba yung ginawa nyo sa intercostal bleeding. Hihimay nila ang lahat na nangyari pag nagsalita ako. Tapos? Malalagay kayo sa alanganin. At ano namang pakialam mo kung malagay ako sa alanganin? Ayoko lang madamay sa gulo, yun lang. Gusto ko lang masiguro na hindi ako madadamay dito. Ay, talagang wala kang pagbabago. Ganun ka pa rin. Ako ang surgeon in charge kaya kargo ko lahat to. Mag-focus ka na lang sa second surgery. Siguruhin mong masasagot mong lahat ng itatanong ni Dr. Pak. Sasabihin ko kung ano nakita ko. Oo naman, sabihin mo sa kanila kung anong nakita mo, wala kang babaguhin. At sabihin mo kung ano talaga ang nangyari. Kaya ko to. Kaya ko to. Salamat na lang. May iba na kasi mag-a-assist sa amin sa loob. Sakto, ayan na siya. Woojin? Anong nangyayari dito? Ano ba sa palagay mo? Nilaglag ka niya para sa pagkakataon na makapasok sa team. Si Woojin pa ba? Expert sa backstabbing at panlalaglag yan. Okay, simulan na natin ang surgery. Magsimula na tayo. Scalpel. Scalpel. Traitor na yun. Maraming salamat. Salamat sir, ingat po kayo. Sige, babalitaan ko sila. Excuse me. May balita tayo. Presidentyo, ano kailangan nyo? Napanood nyo ang balita. Hindi ako tumawag sa inyo dahil naka-leave po kayo. Ganun po ba? Nandito ako ngayon sa mga operating rooms natin. Sa OR1, nandun yung mga doktor galing Gode. Ginagawa nilang second surgery ni Minister Ryu. Si Master Kim naman, nasa OR2, inoopera ng sekretary ni Minister. Masyadong tensyonado sa loob ng dalawang OR ngayon. Parang may dalawang master na naglalaban at nagpapakitang gilas para patunayan kung sino mas magaling sa kanila. Check natin ang bleeding sa abdomen at aalisin natin yung glove pad sa loob.
Anderson. Bigyan mo pa ako ng large tape. Tuloy lang pagbigay. Hindi ko akalain ganito kalakas ang bleeding. Retractors. Right angle. Wow, ang linis ng itsura. Gaano kalakas ang bleeding niya nung unang surgery? 30 packs ng RBC, 20 packs ng FFM ang nagamit. Ganon kadami. Umiinom siya ng aspirin kaya hindi madaling kontrolin yung bleeding. Eksperto naman pala talaga to eh. Hindi ako makapaniwalang na kaya niya to. Mukhang wala nang masyadong gagawin dito, Professor Pak. Nakita ko sa record niya na nagkaroon ng bleeding galing sa intercostal vessel. Nakontrol namin yung hemoperitoneum pero dumugo pa rin ang chest niya ng 800cc. Nung binago ang posisyon niya, nakita namin ang bleeding sa intercostal. Yung CT scan, hindi niyo chinek bago pumasok? Tinatanong ka niya, hindi mo ba chinek yung CT scan? Kalimutan mo na yung CT scan. Dali mo na agad sa OR. Gagawin niyo yan ng walang CT scan? Mahalaga ang bawat segundo sa trabaho natin. Kung susundin mong lahat ng protocol, hindi mo siya maililigtas. Critical ang kondisyon niya at hindi maganda ang BP. Ibig mo sabihin, hindi niyo ginawa yung CT scan? Hindi. Nababaliw ka na ba? Binuksan niyo siya ng walang CT scan? Kagaya ng sinabi ko, malala na ang kondisyon ng pasyente ng mga oras na yon. Mas mahalaga ang damage control pagdating sa trauma patients. Alam ko yun! Paano niyo na-control ang bleeding sa intercostal vessels nang walang CT scan? Nakabase lang kayo sa kutob niyo at swerte. Kung yan lang ang nakita mo kanina, ibig sabihin hindi ka talaga mahusay. Bakit? Ayaw mo sagutin? Hindi. Hindi siya ganun. Kung ganun, ano? Sinuhulan ka ba niya? Magkano makukuha mo dahil hindi ka nagsasalita? Ha? Sige, Manager Zhang, salamat. Tawagan mo ako pagkatapos nila. Okay, sige. Ay, ano ba yan? Pasensya na po. Okay lang po ba kayo? Oo, okay lang ako. Bagong doktor ka ba dito? Paano niyo nalaman? Regular po ba kayo dito? Anong department ang hanap niyo? Hindi. Ako ang presidente dito. Pasyente po kayo ng president dito? Pasensya na po kayo. Wala po ngayon dito ang president. Hindi. Ako ang... Sandali lang po, sir, ha? Ha? Masyadong maraming tao dito sa lobby. Gusto niyo bang pumunta sa ER? Kasi po, sir, resident ang head ng ER dito. At ang maganda dyan, hindi ako busy ngayon. Ako nang mag-check up sa inyo. Sumunod kayo sa akin. Okay, sige. Excuse me po, padaan lang. Sorry, padaan po. Excuse me po. lang, makikiraan kami. Dr. Cha? Dr. Cha? Dr. Cha? Uy, may sakit ka ba? Hindi ako natutulog. Ha? Sabi ko hindi ako natutulog. Okay lang ako. Okay na okay. Hello, si Dr. Beto. Ganun ba? Sige. Papunta na ako. Sige. Uy, saan ka pupunta? May rib fracture patient daw. Rib fracture? Kung ganun, sasama ako sa'yo. Sasama ako sa'yo, Dr. B. Sasama ako sa'yo. Nurse Om, dumating na yung pasyente ng presidente at sabi ko, titingnan ko siya. Pwedeng pakuha ng temperature niya at BP? Sa bed 2, please. Ano? Pasyente ng presidente? Sino yun?
Ay, aray. Ang sakit. Ay, naku. Bumangga siya sa tractor. Masakit ang kanang dibdib niya. Ay, Dr. Cha, Bakit? Teka, bakit ka tumawag ng ortho? Dapat cardio ang tawagin mo pag rib fracture. ha? Tinignan ko yung fast niya. Walang bleeding. Okay yung oxygen level. Walang organ damage. Kaya orto ang tinawag ko. At saka, matagal na rin akong gumagamot ng rib fracture. Kaya huwag kayong mag-alala, Dr. Cha. Ay, ikaw talaga? Huwag ka masyadong formal makipag-usap, Dr. B. Pwede mo akong kausapin ng casual. Sige, sabi mo eh. Matagal ko kasi makagaanan ng loob ang ibang tao eh. Pero hindi mo pwedeng gawin sa akin yun. Alam mo, sumali pa nga ako ng Bone Club para lang mapalapit ako sa'yo. Hindi mo ba natatandaan? Tingnan mo ang phalanx ko. Ano? Ang ganda ng mid-phalanx at distant phalanx mo. Lalo na kung magsa-surgeon ka, bagay yan sa isang surgeon. Yan ang sabi mo sa akin noon, hindi mo ba talaga natatandaan, ha? Tama na yan. Paano na yung pasyente, Dr. Cha? Kunin mo muna ng CT scan. Pag may nakitang internal bleeding, magsasagawa tayo ng surgery. ha? Kailangan ko maoperahan? Hindi po. Hindi niyo pa naman kailangan yon, sir. Pwedeng okay pa kayo ngayon, pero baka mamaya bigla kayo mag-internal bleeding. Internal bleeding? Ano? Ganun na ba? Kalala ang kondisyon ko. Ay, hindi pa, sir. Posible yon, kaya dapat i-check ang CT scan mo, pero huwag ka mag-alala. Ilayo mo nga siya. Sige, tara na. Dr. Jung, bakit ka ba sumasabat sa akin, ha? Di ba responsibilidad natin bilang doktor na sabihin sa pasyente ang lahat ng posibleng mangyari sa kalagayan nila? Para may masabi tayo kung sakaling kasuhan nila tayo. Hindi to ang unang beses na nangyari yun. Dr. B! Dr. Cha, mag-usap muna tayo sandali. Bakit? Mali ba ako, Dr. Be? Siyempre, tama ka. Sige na, dito muna tayo sa tabi. Okay, tara na. Tawagan mo ako pag may resulta na. Tara na, magkape muna tayo. Grabe na to. Diyos ko, wag naman po. Nakita ko ang yumao kong nanay sa panaginip ko. Diyos ko. Ay, sus! Una natin siya ng CT scan. Wag po na. Sino ba kausap ko? Dr. Yo! Nurse O! Nurse Yo! Naku! Anong meron? Kakilala mo rin ba siya? Oo, syempre. Kilalang-kilala ko siya. Naku, mukhang regular talaga kayo dito, sir. Pati si Nurse Om, kilala kayo. Matagal na akong pabalik-balik dito. Papakinggan ko lang po. Medyo malamig to, ha? Hinga lang po kayo ng malalim, sir. Tapos exhale. Okay, isa pa pong hinga ng malalim, sir. At exhale. Sandali. Tignan niyo to, oh. Master Kim, may message galing kay Dr. Jang. Yung lab pad na ginamit sa abdomen ni Minister naging kulay green. Mukhang tumatagas na ang bile niya. Right ankle Okay. Maayos ng splenic artery niya. Scalpel. Tay, Clip. Bile peritonitis to. Mukhang may damage yung bile duct niya. Irrigation. Suction. Wala namang leakage. Magandang tahi. Buksan mo yung cystic duct niya gamit ang transcystic biliary drain para malaman natin kung nasaan yung leak. Yes, Doc. Ano ba? Sorry, Doc. Mukhang may tinamaan ako. Dinan mo. Dalaw mo lang. Din. Bumababa ang BP niya. Mukhang may iba pang bleeding. Kumuha ka pa ng dugo. Yes, Doc. Mukhang may problema. Ano nangyayari? Ewan ko. Kinakabahan din kasi ako. Paano ba naman? Hindi siya katulad ni Master Kim. Gofi. Hawakan mo nga ito saglit.
Forceps. Nakikita ko na. Nasa hepatic artery yung bleeding nung inaalis yung head. Forceps, flip. Stick. Baka mo. Okay. Nasa 90/50 na. Dr. Yang, anong ginawa mo? Nag-iisip ka ba? Pasensya na po. Namamaga ang mga bituka niya. Mukhang hindi natin pwedeng tahiin ng ganito. Anong gagawin niyo? Nabalitaan ko na kapatid mo, si Mr. Lee Ju-yong. Oo. Maayos at matagumpay ang surgery niya. Dadalhin na namin siya ngayon sa ICU at babantayan ng ilang araw. Salamat, Dok. Sige. Master Kim, hanggang ngayon di pa tapos tahiin ng minister. Hindi ako sigurado. Pero mukhang nagkamali ang isa sa mga staff niya at nag-cause ng bleeding. Dr. Yun, Nurse Om, may pasyente doon na... President Yu, Ha? kumusta? Bakit nandito na kayo agad? Naka-leave ka hanggang next week, ah. Kayo po ang president? Nakita ko ang balita kaya napabalik ako. Kamusta ang lagay ko, Nurse O? Normal ang temperature nyo. Medyo mataas nga lang ang blood pressure pero nasa normal range naman, sir. Doktor, yun ang pangalan mo, hindi ba? Mabusisi ka sa pag-e-examine ng pasyente. Eto, kunin mo. May dala akong tinapay para sa inyo. Ayan, paghatian yung lahat. Okay, akyat na muna ako sa office. Nakakahiya. Ba't di mo sinabi? Sino yung isi-CT scan? Sa bed 6. Okay. Ano nang gagawin ko, Dok? Huwag ka magalala. Hindi naman siya nagtatanim ng sama ng loob. Sa tingin ko, sinusubukan ka lang niya para makita kung ano ang kaya mo. Kamusta naman kayo? Tapos na. Katatapos lang po pero di pa siya nasusuture. Nilipat na sa ICU ang minister. Mukhang may naging problema sa unang surgery ni Minister. Si Professor Pak Minggok ang pinakamahusay sa lahat ng mga doktor dito sa Gode Hospital. At si Dr. Buyong Ju naman, nagpakalayo-layo at nagpalit pa ng ibang pangalan nung napalaya siya sa ospital. Kahit sino, iisiping si Master Kim ang may kasalanan sa unang surgery niya, tama ba ako? Mr. Pak, medyo komplikadong patunayan yung sinabi mo. Oo, siguro nga. Pero sapat na yun para magduda ang tao. Tsaka yun naman talaga ang silbi ng media, hindi ba? Para questionin ang lahat at gumawa ng issue na pagdududahan ng tao. Sige, gawin natin yan sa ngayon. O sige, ikaw na muna pumalit sa akin dito. Balitaan mo ako pag may resulta na. Okay? Dito tayo. Sige. Maiwan na kita. Professor Pak, may dumating. Siya ang anak ni Minister kasama ang asawa niya. Magandang umaga. Ako si Dr. Pak na gumawa ng second surgery.
Na-delay ang flight namin dahil sa lagay ng panahon sa Jeju. Yung papa ko, kumusta na siya? May nakita kaming ilang mga problema habang ginagawa yung second surgery. Nasolusyonan namin agad yun. Sa ngayon, mabuti na po ang kondisyon ng minister. Akala ko ba maaayos ng surgery ang lahat? Anong naging problema? Mas namamaga ang organs niya kaysa sa inaasahan namin. Pag nawala ng pamamaga, magsiset ulit kami ng date para sa pangatlong surgery. Nasaan ang doktor na nakausap ko nung unang surgery? Sumunod po kayo sa akin. Pasensya na. Kung hindi sana ako pumalpak. Sara mo na yung bibig mo. Mababaliw na ako dito. Kumusta na? Nahanap mo na ba yung leakage point? Nahanap ko po sa gallbladder. Mabuti naman. Nakontrol mo ng bleeding sa gallbladder. May iba pa bang problema? Ang totoo po niyan, Dr. Kim, Yes? nandito ang anak ni Minister at ang asawa niya. Gusto ka nila makausap. Sige, sandali lang. Sige. wala namang problema. Pagbutihin mo pa. Siya Hello. po yung doktor, sir. Magandang umaga. Gusto mo ba doon tayo sa opisina ko? Sige. Sumunod kayo sa akin. Tara. Sino ka sa tingin mo, ha? Parang ang linta ako makasipsip sa lahat ng tao dito. Ang kapal mo para magpakitang gilas sa harap ko. Kung kampi ka kay Master Kim o kung sino man siya, doon ka na lang. Huwag mo na akong agawan ng pwesto sa OR. Matuto ka lumugar. Akala mo ba may paki si Professor Pak dahil sa ginawa mong yon? Hindi ko ginawa yun para magpapansin. Eh ano, para pagmukhain lang ako tanga? Ikaw naman yung nakagalaw sa clip at hindi ako. Ano? Tsaka kung nataranta ka, hindi ko kasalanan yun. At hindi mo na nakontrol ang bleeding. Buisit ka talaga! Kung gusto mo makipag-usap, pwede naman. Baka mabali na ang kamay mo sa susunod. Dr. Yang. Ay, kakaiba ka. Nakalimutan mo na yatang senior mo ako. Senior o ano pa man. Marami ako nakikitang tulad mo. Yun palagi ang problema. Buisit! Dr. Cha, gising. Gumising ka na. Yung CT scan. Doc, nasa city room na ngayon ng pasyente. Mga 10 to 20 minutes bago makuha ang resulta. Okay, salamat. Ikaw pala, Dr. So. Anong problema ni Dr. Cha? Dr. Cha, Ewan ko nga eh. Baka kulang ulit sa tulog. Napansin ko nga kanina pa siya ganyan eh. uy. Hoy, Chaunje! Nako, nandito yung traidor. Bakit ba? Ikaw ang tinutukoy ko, So Woojin! Ikaw!
Teka lang. Huwag kang gumalaw dyan. Teka, huminto ka nga. Huli na kita! Traitor ka. Pisit ka. Mapapatay talaga kita. Ha? Gagawin ko talaga. Mapapatay talaga kita sa inis. So, Eugene. Dr. Cha, tulog ka ulit? Teka, saan tayo pupunta? Grabe. Nakatulog siya ng nakatayo lang. Di ba, Nurse Ong? Oo, nakatulog nga siya. Magilamos ka nga. Pagod ako. Nakakahiya ka. Magilamos ka para magising. Pagod nga ako! Nakakainis ka, ha? Hindi ko kailangan ng tulong mo. Umalis ka na! Bakit ba para kang bata? Baliw ka ba? Tingin mo, maarte ako na parang bata? Oo, pag mainit ang ulo mo dahil hindi mo makuha ang gusto mo. Buisit ka, inagaw mo lang naman ang surgery ko! Pagkakataon ko yun para makabalik. Pero bigla mo akong trinaydor at inagaw ang pwesto ko sa OR! Traitor ka! Hindi ko ginustong gawin yun sa'yo. Huwag ka nang magdahilan. Kilala na kita. Wala kang paki sa mga kaibigan mo basta kumita ka lang ng malaking pera. Nakakasok akong oportunista. Sabihin mo, bakit mo ako pinatawag dati sa OR? Bakit hindi mo inayos ang diaphragm tear ng ikaw lang? Eh di sana hindi ako napalaya sa main hospital! Kasalanan mo lahat ng to! Traitor ka! Sabihin mo, masaya ka na ba kung isisi mo sa iba ang lahat? Ano? Sige lang. Ituloy mo lang. 어떤 말로 표현해야 이 감정을 할까 어떻게 널 바라봐야 나의 마음을 알까 너와 같이 계절을 겪고 너와 거리를 걷고 아주 천천히 너를 알아가는 이 시간 속에 오랜 시간이 언젠가 지나가면 나의 마음이 그땐 너도 알게 될걸. Sabi may komplikasyon sa unang surgery. May komplikasyon? Teka lang, anong ibig mong sabihin? May tumawag ng reporter nang papunta ako rito. Ang sabi niya nang dahil sa'yo, pumalpak daw ang second surgery. Anong ibig niyong sabihin? Hindi ka kumuha ng CT scan bago ang surgery. Tama ba ako? Paminsan-minsan nangyayari yun sa mga trauma patients na kritikal na ang kondisyon. So inaamin mo nga ang pagkakamali mo ng ganun lang? Hindi naman. Hindi naman siguro pagkakamali yun, sir. Hindi mo sinunod ang procedure bago ang surgery. Paano hindi pagkakamali yun? Alam nyo kasi, sir, dahil yun sa kalagayan ng pasyente. Huwag ka nga muna sumabat dyan, pwede ba? Si Dr. Kim ang kinakausap ko. Hayaan mo na. Anong gusto mong palabasin sa mga sinasabi mo? Kung hindi ka sigurado, dapat ilipat mo na lang sa iba. Bakit mo pinakailaman ng papa ko? Hindi niya kakayanin kung ililipat siya at hindi niya pa kakayanin sa kondisyon niya ngayon. Kaya mo lang ba naisipan na operahan siya? Nang hindi sumusunod sa basic protocols para sumikat ka dahil sa minister siya? Bakit wala kang masagot? Dahil yun ang totoo? Kung pangalan ko lang ang inaalala ko, una pa lang ide-declare ko na siyang patay. Imbis na operahan siya at magsayang ng oras ko. At sa kondisyon ng tatay mo noon,
Mas madali na lang kung ginawa ko yun. Kung ganun, wala na tayong dapat pag-usapan. Kakasuhan ko ang buong ospital na to ng medical malpractice. Ano? Kakasuhan? Anong sabi mo? Kakasuhan? Oo. Ang sabi niya, kakasuhan niya si Master Kim, pati na ang ospital. Seryoso ka ba? Pwede ba yun? Bakit siya kakasuhan dahil lang hindi nag-CT scan? Hindi naman malpractice yung ginawa niya. Hindi pwede ang gusto niya. Hindi na naman ganun kakritikal ang pasyente ngayon. Mahirap patunayan ang medical malpractice kapag walang matinding ebidensya. Imposible yung ganun. Sabi nila, meron silang video ng second surgery. Mukhang may hindi tama dito, sir. Kasama ko minister mula pagdating niya dito. At wala naman ako napansin na ginawang malpractice. Pero ang sabi ng reporter na kausap ko kanina, may recording daw at makikita doon ang kapabayaan ng unang surgery. Yun ang sinabi sa akin. Nakakapagtaka. Wala namang binanggit si Dr. So tungkol sa kahit anong recording. Baka naman kasi sinadya niyang itago yun sa atin. Itago? Bakit naman? Anong kailangan niyang itago? Paano kung may sinabi siya para palakasin ang kaso ng kampo ng minister, di ba? Ano naman ang pwede niyang sabihin? Wala naman naging problema sa unang surgery ah. Nasa kung paano ikwento yun. Hindi sa kung anong totoo nangyari. Konting iba lang ng tono, gugulo na. Hindi mo ba alam yun? Oo nga, pero bakit? Anong dahilan para tulungan sila ni Dr. So? Sabihin mo nga. Paano kung... Magsalita kayo. Meron ba kayong gustong sabihin? Yung buwisit na yun. Yung video recording sa OR. Na-download mo na ba yung file? Oo, Doc. Dinownload ko kagad pagkatapos ng surgery. Pero... Oo, ito nga si Dr. Cha. Ano yun? Okay. Sige, pupunta na ako. Okay, salamat. Pwede ka ba makausap, Dr. Cha? Anong sinabi mo kay Dr. Pak sa OR habang ginagawa niyong surgery? Tinanong niya lang ako tungkol sa unang surgery. Sinagot ko lang yun. Tingin mo, makakasama ba sa ospital ang pagkakasagot mo? Bakit mo naitanong yan? Kasi gustong sampahan ng kaso ng anak ni Minister, si Master Kim dahil sa malpractice. Mukhang yung video recording nila ang gagamitin nilang ebidensya. Bakit hindi mo sinabing ni-record pala nila ang second surgery? Hindi niyo naman tinanong eh. Dr. So, huwag kang magsalita na parang wala kang alam dito. Reputasyon ni Master Kim at ng buong ospital ang nakasalalay dito. Hindi kaya kasabwat ka nila sa kalokohan nilang ito? Manager Jiang, Anong ibig mong sabihin? Ang akin lang, yun bang pagtistigo mo, laban kay Master Kim, meron ka ba nung... Meron ako nakuhang pera? Huwag mo yung masamain. Hindi yan ang gusto niyang sabihin. Huminahon ka lang. May nakuha kang ang pera? ano ba? Manager. Tama na nga yan.
Nakakaasiwa ka na eh. Teka lang, Nurse O. Kahit saan ako mapunta, pare-pareho lang ang mga tao. Dr. So. Ikaw talaga! Dr. So! Teka. Dr. So! O bakit? Wala namang mali dun sa tanong ko sa kanya. Unang araw pa lang, pera na ang bukang bibig. Yun ang sabi niya kay Master Kim. Kailangan niya ng pera. Yun ang totoo. Pero hindi pa rin tama ang ginawa mo, Manager Jiang. Bawal ba magtanong? Ay, Diyos ko naman oh. Dr. So! Dr. So Woojin! Bakit hindi nyo tinanong ng harapan kung interesado kayo? Kung may makukuha ba akong pera sa kanila? Anong sinasabi mo? Ang sabi mo, sabihin ko lang kung ano nakita ko. Ano ba to, pagsubok? Sinadya mo ba ako isama sa team nila? Sinama mo ko kay Professor Pak sa OR dahil gusto mo lang ako subukan. Gusto mo makita kung anong magiging reaksyon ko. Dr. So! Sabi mo hanapin ang sagot! Ang sama mo. Pagsalita ka, Nurse O. Ano ba nangyayari? Wala kang pagsasabihan. Hindi ba, Dr. Cha? Alam kong gusto mong bumalik ng Gode. Kakausapin ko na lang si Professor Pak. Gusto mo? Mangako ka lang na mananahimik ka. Ha? Yung kanina, gusto ko lang... Hoy! Ayaw rin kitang kausap, no? Ibigay mo na ang pera. Kung hindi, papatayin ka na namin. Ano nangyari? Nandito na si Dr. Cha. Di ba sabi ko si Dr. B ang tawagan mo? Oo. Tinawagan ko naman si Dr. B. Ang Tawagan kaso... mo yung CS. CS na ang bahala sa mga rib fractures. Sinabi nila yon? Okay, sige. Sinong pasyente? Yung may rib fracture na pasyente kanina. Sumasakit pa rin daw yung dibdib niya. Eh, yung CT scan? Okay naman yung lungs niya dito. Wala rin ako nakitang bleeding. Ayos din pati yung EKG at cardiac enzymes test. Normal naman lahat. Nurse inalam mo ba yung mga gamot na iniinom niya? Gamot lang sa BP ang iniinom niya. Huh? May segmental fracture siya. Dr. Jung, bumababa yung oxygen level niya. Tawagan mo si Master Kim ngayon na. Opo, Doc. 1, 2, 3! Bakit, sir? Masakit pa rin ba ang dibdib niyo? Nasa 78 na ang oxygen at bumababa pa. Hindi ubra to. Dapat intubate na. Sandali lang. Bakit? Ano ba yun? May flail chest? May flail chest?
May face mask ba kayo, a Venturi mask? Wala po, Dok eh. I-intubate na natin siya, Dr. June. Nurse Jo! Apo, Turo ka ng ampule at tramadol sa IV niya. 10 ml na syringe at lidocaine. Okay. Gawin natin ang intercostal nerve block para mabawasan ang kirot. Taka na yung tube. Ito, Dr. Cha. Tagalin mo. okay, Doc. Ready na ba yung ventilator? Oo. Teka lang. Ganyan karaming pressure? Positive pressure yan. Kailangan niya yan kasi natatamaan ng fractured ribs. Kailangan na maraming pressure kada hinga. Talaga? Tumataas na ulit ang oxygen level niya. Talaga? Salamat naman. Paano mo nalamang meron siyang flail chest? Nakita ko yung ganun dati sa Gode Hospital. Sa isang biktima ng aksidente. Isang beses mo palang nakita, pero nagamot mo na agad. Salamat po. Mabilis kasi talaga ako matuto. Hindi po sa pagmamayabang. Bakit ka nasa ER nung oras na yon? Dahil ba madalas ka sa ER? Oh, paano niyo nalaman? Madalas ako nasa ER kapag naka-night duty ako. Maraming cardiac arrest victims kapag gabi. Para sa kanila, mahalaga ang bawat oras. Mahusay din ako pagdating sa CPR. May ACLS license ako. Tinakbuhan mo na rin ba dati ang ER? Hindi naman po. Kapag nakakakita ka ng dugo, o kailangan gumawa ng simpleng scalpel Opo, incisions, kaya kong lahat yun sa ER. Basta hindi sa OR. Kaya kong i-handle ang lahat. mabuti. Makakaalis ka na. Sige po. Thank you. Po. Kailangan nating maghintay ng halos 1 linggo para tanggalin siya sa ventilator. Po? I-monitor mo siya ng mabuti. Siya ang unang pasyente mo. Pero di ba sabi niyo umalis na ako sa pagiging doktor? Teka, talaga bang aalis ka bigla? Dahil lang sa sinabihan kita? Hindi po. Ay. Balik na sa trabaho. Sige po. Tatawagan ko po kayo kapag ililipat na siya sa ward. Sige. Salamat. Ba't di nyo man lang siya pinuri, Master Kim? Ang galing ng ginawa niya kanina. Bakit pa? Mukhang alam na alam niya naman ang gagawin kaysa sa ating lahat dito. Nakakahiya. Ano nang gagawin ko? Ano ba yun? Sabi niya hindi niya kailangan ng doktor na tulad ko. Hindi ba? Dapat may plano tayo at hindi lang siya. Ang sabi niya, kakasuhan niya si Master Kim at ang buong ospital ng malpractice. Hindi naman pwede na hayaan natin gawin nila yon. Dapat may gawin din tayo. Tsaka kung talagang balimbing si Dr. So, kung talagang wala siyang pakialam, ano na mangyayari? Si Master Kim mismo ang nag-assign sa kanya na sumama sa OR team nila.
Ang ibig sabihin, kahit papano may tiwala siya kay Dr. So, tama ba ako? Bahala ka kung gusto mo. Wala akong pakialam. Nandito na ang traidor. Hindi ko ginustong gawin yun sa'yo! Nakakasuka kang oportunista. Dr. Cha? Naiwan mo yan sa staff lounge, kaya dinala ko sa'yo. Pasensya ka na sa amin kanina. Hindi ka namin dapat inakusahan ng ganon at wala man lang ebidensya. Dapat lang humingi kami ng tawad. Bilang senior mo, humihingi ako ng tawad. Hindi na kailangan mag-sorry. Pwedeng tama rin naman si Manager Jiang. Handa naman talaga akong gawin lahat para sa pera. Kung ganun ka talaga, pera lang ang iisipin mo. At hindi mo hahanapin ng kasagutan. Hindi ba sinabi mo yon? Nahahanapin mo ang sagot? Nurse Om, Po? may problema ba si Dr. Yun? Mukhang dahil yan kay President Yo. Si President Yo? Akala niya regular na pasyente si President kaya chinek up niya. Chinek up niya si President Yo? Oo. Kinuna niya ng temperature, pati ng heart rate, at saka kung ano-ano pang test. Anong gagawin mo? Ha? Kailangan ko makausap si President Yo. Tungkol saan? Kasi may narinig akong kakaibang tunog sa baga niya nung chinek up ko siya. Kung tungkol lang dyan, sa akin niyo muna sabihin. Ha? Dapat hindi kayo bumalik agad. Sana nagpahinga muna kayo, President Yo. Napanood ko ang balita at naging magulo ang mga bagay. Kaya hindi ako mapanatag at makapagpahinga. Nabalitaan kong kakasuhan tayo ng anak ni Minister Yo. Lagi naman tayong may hinaharap na kaso o di kaya inspections. Sanay na ako. Walang naging problema sa unang surgery. Kaya malulusutan din natin to. Nabalitaan kong nakabalik na si Doyun Wan. At sa pagkakataong ito, hindi na yun magiging madali. Alam mo namang mataas ang pride ng mga taong walang respeto sa sarili. Nasaktan ang pride niya, kaya sigurado akong mas determinado na siya. Kumusta ang sakit nyo? Mas mabuti na? Ba't hindi tayo maglaro ng Go? Ay, kayo talaga. Magmamaang-maangan ako? Oo. Basta umarte ka lang na wala kang alam. Sa harap ni President Yo, pati sa mga staff. Hindi ko pwedeng gawin yun. Sigurado ako sa narinig ko sa baga niya. Teka, alam na ba ni President ang tungkol dito? Oo. Alam niyan tungkol dun. Pati ng mga staff? Si Master Kim at ako lang ang may alam. Hindi pa rin alam ni Nurse O? Oo, hindi pa. Kaya naman, Okay, naiintindihan ko na. Gusto mong manahimik ako tungkol dito. salamat naman kung ganun. Okay. Sige. Tatahimik ako. Aasahan kita dyan, ha?
mata niyo. Plano niyong magsampa ng kaso? Tama. Kaya kakailanganin ko ang video recording ng second surgery. Anong video recording? Hindi ko naintindihan. Narinig kong meron video recording ang second surgery. Balita ko, may mga sinabi ang doktor doon na kasama rin sa unang surgery. Pwede ko bang malaman kung sino ang nagsabi niyan? Galing yan sa isang reporter. Ang sabi niya sa akin, mataas ang tingin niya sa'yo, Dr. Pak. Yung video recording sa OR, na-download mo na ba yung file? Oo, Doc. Dinownload ko kagad pagkatapos ng surgery, pero... Kaya nga, kailangan siguraduhin natin na hindi makakalabas. Nabura mo na to sa phone mo, di ba? Oo, nabura ko. Nurse, meron ba diyang itim na flash drive? Parang ganito? Ah, hindi yan. Yung mas maliit pa dyan. Kailangan ko makita yun. Nasa akin na yung file. Sige, ipapadala ko na. Sige. Doc. Pwede ko bang hiramin to? 5 minutes lang. Mukhang mali lang ang impormasyon niyo, sir. Hindi namin ni-record yung surgery ng minister. Pinagtatakpan mo ba siya kasi katulad mo rin siyang doktor? Hindi yun ang ginagawa ko, sir. Isinantabi ko lahat at dumiretso dito para mailigtas ko ang buhay ni Minister Ryu. Magtiwala kayo sa akin. Walang recording na naganap. Dr. Ho! Doc, sa inyo ba tong flash drive na to? Nakita ko lang to sa fitting room. Ha? Naku, nasa iyo pala yung drive nyo. Kamukha kasi to ng flash drive nyo, kaya akala ko nahulog nyo. Siguro, yan yung flash drive na may laman na video recording, tama? Ha? Ano bang sinasabi mo? Anong recording? Hindi ba yan yun? Pasensya na, Doc. Ang sabi nyo kasi sa akin kanina, nandyan ang buong recording ng second surgery. Ano sinabi mo? Nasa anak ng minister ang video ng second surgery? Oo, tama ang narinig mo. Tapos, ano na mangyayari sa atin? Kakasuhan niya ba tayo? Hindi na. Kabaliktaran pa nga ang mangyayari ngayon. Talaga? Mabuti naman kung ganun. Sabi naman sa'yo, magiging okay din ang lahat eh. O ngayon, paano kaya babawi sa kanya si Manager Jiang? Galing to sa puso ko, Dr. So. Sana tanggapin mo. Pasensya na, Dr. Kim. Malaki ang pagkakamali ko. Dapat inalam ko muna ang lahat. Masakit makita na nahihirapan ang papa ko. At isa pa, nalaman ko pa na hindi bubuti ang lagay niya pagkatapos ng second surgery. Kaya siguro nawala ko sa katinuan ko. Humihingi ako ng tawad. Lumalaban si Minister. Pinapangako ko sa'yo na gagawin ko ang lahat. Babalitaan kita agad. Nasa mabuting mga kamay siya. Salamat. Sige. Dr. Kim, Ano yan? ito yung recording ng surgery. Baka kailanganin mo.
Salamat, Tito. Juyo. Wala na ako masabi sa Doldam Hospital. Palagi na lang may happy ending. Sa tingin mo? Yun ang dahilan. Kaya tinanggihan natin ng ibang opportunity para manatili rito. Sana naman ganun din ang maramdaman nila Dr. So at Dr. Cha para magtagal sila dito, di ba? Tama ka nga. O nga pala, okay lang ba si Dr. Cha? Ano ba naman to? Nababaliw na yata ako. Ay, naku. Bakit ko ba ginawa yun? Ay, ano bang problema ko? Pwede ka bang makausap? Bakit, Dr. Yang? Sa tingin ko, hindi mo pa alam kung anong klaseng tao ako. Hindi ko kayo naiintindihan. Sorry. Pasensya ka na sa ginawa ko kanina. Medyo masama. Hindi, masama talaga yung ginawa ko. Lalo na yung pagtawag ko sa'yo ng traidor at oportunista. Kalimutan mo na lang yun. Pwede? Sige. Mabuti naman. Kita tayo bukas. 때도 있겠지. 그런 하루엔 또 내가 곁에 있을게. 그럴 땐 내게 기대. 바람이 차가워진 어느 계절 속에 있어도 내가 따뜻하게 너를 안아주도록 나의 사랑 그대뿐이야. 비가 내려오면 항상 우산이 되어줄 사람. 어느 날에 우리가 만나 힘든 하루도 견뎌낼 수 있어. Ang galing mo, Jessie. High five. Cities ka na. Hindi niyo chinek bagong surgery. Tinatanong ka niya. Critical lang po yung CT scan. Hindi maganda ang BP. Pasok. Kaya hindi na nag-CT scan. Ano naman yan? Ang pera mo. Ha? Hindi pa lumilipas ang 1 linggo ah. Ano naman? Ayaw mo ba? O sige, itatabi ko na muna to. Ilang buwan kong sahod to. Utang yan galing sa sarili kong bulsa. Bayaran mo lang ako ng 50,000 kada buwan. Pero teka, parang may mali. Kung babayaran mo ako ng 50,000 kada buwan, ibig sabihin 10 buwan kitang makakasama dito? Okay ba sa'yo yun? O bakit? May nakakatawa?
Kasi, ang corny mo dun. Nagpapakastig lang ako para mapapayag ka. Hindi corny yun. Pwede mo ring sabihin... ng sweet-sweet ko sa'yo. Lakad na. Sige. Ang weird niya. Sobra. Pati na tong buong ospital. Bilang senior mo, patawarin mo kami. Galing to sa puso ko, Dr. So. Mga weird na seniors. Hoy, Eugene! Nandiyan ka pala. Kung saan ka namin hinanap, nandito ka lang pala. Kumusta ka naman? At ito, ang magulo kong sitwasyon. Magagawa ko kayang hanapin ang kasagutan. 비가 내리는 날엔 그대 아무 말 없이 내 곁에서 안아줘. Ano pinagsasabi mo dyan? Letter of dismissal? Ano, pumapayag ka na sa alo ko? May narinig akong usap-usapan. Talaga bang dito ka na sa Doldam? Kakayanin mo kaya dito? Alam mo ba, matatakot mo ako? Buong pamilya ang nagpakamatay? Ang pasyente pwedeng mamili ng doktor, pero ang doktor hindi pwedeng mamili ng pasyente. Dr. So, ano bang nangyayari sa'yo, ha? Pasensya na, Dr. Jung. Pero hindi ko siya kayang gamutin. Ulitin mo nga yung sinabi mo. Walang response sa pasyente. Tutulungan mo siya, hindi ba? Mangako kang tutulungan mo siya. 계절이 지나 시간이 지나